Bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw lang ang pag-asa. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang aking lahat. Sa gitna ng bagyo. God's morning mga kapatid, sa pagpalang umaga at muli sa ating daily devotion. Kasama natin si Pastora Pe. God's morning, Pastora Pe. Tayo po ay muli dadako sa ating paksa, no? At tutungo tayo sa Philippians 1 verse 3. At ngayon po araw ng Sabado, October 18, 2025 ay pag-uusapan natin ito. Isang magandang attitude na patuloy na pinaalala sa atin ng Panginoon, na ito yung sabi nga, a heart full of thanks, no? Remembering God's faithfulness through others, no? Isang napakagandang paalala sa atin, no? Na kung paano natin, no? Lakaran yung buhay natin, no? Paano nga ba natin nilalakaran yung mga tao ginamit ng Panginoon Diyos sa buhay natin? At ngayon, sa ating pagpapatuloy ay huwag na nating pakatagalin. Sabi nga, ngayon po ay araw ng Saturday, no? Saturday, no? October 18, tayo po ay sasamahan ng aking partner para pangunahan tayo sa pagbabasa at pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Pilipos 1:3. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, O Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming pinasasalamatan sa umagang ito, sa panibagong araw na pag-aaralan muli namin ang iyong mga salita, Panginoon. Nawa ang mga ito ay aming malakaran sa aming mga buhay, Panginoon, tumimo sa aming puso. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo kami bigyan ng kaalaman, knowledge at wisdom upang sa ganon ay malakaran namin ito at maibahagi rin sa iba. Lalo na, Panginoon, at kami po ay tunay na minamahal mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal din na ipinagkakaloob, na ibinibigay din namin sa iba, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pagmamahal sa amin. At ang lahat po ng nakakarinig ng iyong mga salita ngayong umagang ito, Panginoon, ay patnubayan niyo rin po at bigyan niyo rin po ng kaalaman at nang malakaran din nila ito sa mga susunod na araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayun ang Diyos. Sabi nga, lahat ng tao na dumarating sa buhay natin, no, ay bahagi ng ating Panginoon. Paano tayo hinubog, paano tayo natuto, o kung paano tayo lumakad sa mundong ito. At itong pusong ito na sinasabi sa atin ng Panginoon, a heart full of thanks, ay napakahalaga sa ating buhay. At sabi nga ay ito'y nagpapaalala kung paano mismo ang manunulat na ito, ay si Apostol Pablo ay binibigyan tayo ng paalala sa umagang ito. Okay, imagine natin ito, si Paul, by that time, isa sa mga original na apostle ng ating Panginoong Hesus, ay nung time na ito ay nakakulong. Kaya nga po ito ay prison of Ephesus.
um, um, na tinatawag. Ano ho? Hindi siya parang nung sinabi niya ito ay hindi siya parang tila ba nagbabakasyon sa Indonesia, Bali, Indonesia, no? Nasa beach, no? Na nangungumusta. Hindi siya ganoon, no? Ah, um, kundi ano ho, literal na nasa preso po siya, no? Kasi dahil sa pag-share ng good news na ating Panginoon sa Kristo, yun po yung naging rason, no? Kung bakit siya nakakulong, no? Pero ganun pa man, ano ho, kasi nga, di ba, kung makikita natin, parang kung alin natin, ano, nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa Panginoon. No? From the word itself, ay dito ay kakaiba, no? Imbis na sisihin niya, alam mo, nakulong ako dahil sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, tigilan niyo na yan. Iba ho ang kontekstong ito. No? Kundi nagpapasalamat, sabi nga doon sa binasa natin, maikli, no? Pero very meaningful sa buhay natin. Kaya nga makikita natin dito sa ang ating butihing apostol, ano, na imbis na magreklamo o magtampo sa Diyos, no, ano ang ginawa niya, no? Sa buhay pa natin, pag tayo ay nakakaranas na hindi kagandahan sa ating buhay, ay magagaya kaya natin ito. Pero dito, no, kakaiba ang ating butihing apostol. Nakakulong siya dahil sa pagbabahagi niya ng salita ng Panginoon Diyos, no? At sabi niya, nagte-thank you pa rin siya, no? Imbis na wala siyang nandoon siya sa parang kalungkutan dapat, ano, pero he turned, no? It to worship, no? Kaya nga po dito makikita natin specifically nagte-thank you, no, si Apostol Pablo tuwing naaalala niya yung mga taga-Pilipay, no? Ibig sabihin, nag-thank you ba siya dahil sa hindi maganda yung kanyang sitwasyon? Kundi yung panahon na yun na siya ay nakakulong, ginamit niya yun para alalahanin, no, yung mga mabubuting nangyari sa kanya bago siya nakulong, no? So bakit ganon, no? Bakit kaya ganon? Bakit sa ganitong problema grateful pa rin si Apostol Pablo? No? Kaya nga po dito pumasok po yung talata natin ngayon na ito. Sabi nga doon sa Amplified Version naman, no, I thank my God in every remembrance of you. No? Kaya nga doon sa buhay ng mga tao na dumaan sa buhay natin, pasalamatan natin sila. Maging good man sila o bad man sila sa buhay natin, sila ay naging bahagi ng pananampalataya sa buhay natin. Natuto tayo, sabi nga, na tingnan ang mga bagay na tama at mali sa buhay natin. Every time na makikita natin ang passage na ito, no, ay maalala natin, no, na isang paalala sa buhay natin na kapag tayo ay dumaranas ng hindi magandang sitwasyon, alalahanin natin ang kwentong ito. Alalahanin natin ang passage na ito. Kaya nga katulad ni Apostol Pablo, ano, every time na pumapasok sa isip niya yung mga taga-Philippi, no, parang boom, no? Napapangiti siya. Bakit? Kasi nga nakikita niya yung ginawa ng Panginoon Diyos. Parang automatic na nagpapasalamat siya sa Diyos. Kaya nga yung mga tao sa buhay natin, no, imbis na kahit na hindi, minsan, di ba, minsan sa buhay natin, minsan kahit yung mga tao na parang tila ba hindi maganda ang ginawa sa atin, masasabi natin, Lord, salamat pa rin sa taong ito. Kasi kung hindi dahil sa taong ito, hindi ko makikilala ito, hindi ako magiging ganito, hindi ko mararanasan ngayon kung ano yung nararanasan ko sa iyo. Ang Philippi, no, ay isang city sa Macedonia, no. Ngayon po ay ang tawag diyan ay Greece, no. Si Apostol Pablo mismo ang nagplant ng church doon, o siya yung nag-alaga sa church na yun during his second missionary journey, no. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 16, yung buong yun, chapter na yun. Ibig sabihin, may special connection po siya sa mga believers doon. Hindi lang sila basta members sa church, no, ni Apostol Pablo, sila yung mga kasama mismo niya sa pagpapalaganap ng gospel, no, yung mga sumuporta sa kanya, no, financially,
at spiritually, kasi sabi nga po, sa bawat pag fellowship ng mga taong nilalagay sa atin, yan po yun eh. Plus, makikita pa po natin yung mga taga-Philippi ay kilala sa kanilang, sabi nga, ay pagiging generosity at pagiging united. No? Nasa kanila yung pagiging united na mga magkakapatid. Ano ho? Kaya kahit, sabi nga, kahit malayo sila sa ating buting apostol, kay Apostol Pablo, patuloy silang nagpapadala ng suporta, ng encouragement. Kaya makikita natin, napapangiti si Apostol Pablo. Bakit? Kasi yung pananampalataya ibinigay ng Panginoon at yung bagay na ito ay nagpapakita ng kabutihan ng Diyos. No? Makikita po natin yan doon sa tunghayan po natin, ano, yung bagay na yan. Makikita po natin yan doon sa chapter 4, verse 15 hanggang 18. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. 16. Noong ako'y nasa Thessalonica na, nakailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. 17. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. 18. Narito ngayon ang katibayan na labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa kailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog ng Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Amen. So, nakita natin na kung paano nagpapasalamat. No? At sa buhay natin ay may mga tao rin sa paligid natin, mga kasama natin na talagang nakakasama natin. Kaya nga po nababanggit natin lagi dito yung mga sharer na ngayon kasama natin. Ito siyempre ang aking nanay, no? Si Corazon Mercado, si Pastora Pe, si Nay Winnie, siyempre ang aking asawa, automatic yan. Aswan po kami yan eh. Si Kuya Chris, no? Si Ate Marta, si Ate Gori, at iba pa, makikita natin na mga kabahagi natin. At ito po ay isang nagpapaalala, no? Na sa buhay natin ay meron talaga tayong mga tao na talagang laging mga nakakasama natin. Yung ilan po dito na kasama natin ngayon, hindi ko na babanggitin yung iba, yung wala dito, hindi natin banggitin. Pero marami pa po tayong mga nakakasama, katulad ni Nurse Abby, matagal na po namin kaibigan at kasama po yan. Sa Panginoon, at marami pa pong iba, Ayun nga mga kapatid, nakikita natin, na napaka-natural ng pagpapasalamat na ito ni Apostol Pablo. At makikita natin yung pagpapasalamat na ito ay nagbibigay papuri sa Panginoon. Kaya nga po, ito ay sabi nga Philippians 1:3, natin pinag-uusapan ngayon, ay hindi lang simpleng thank you note. Ito ay isang window sa puso ni Apostol Pablo. Isang pusong puno ng pasasalamat sa Diyos dahil sa mga taong ginagamit niya o ng ating Panginoon Diyos para maging blessing sa buhay ni Apostol Pablo. Kaya nga kung tayo minsan nakakaranas sa mga bagay niya, isipin din natin, napakaraming tao na ginamit sa buhay natin at para malimutan natin ang ating Panginoon Diyos minsan. Hindi po niya tayo, sinabi po niya na hindi niya tayo iiwan, pababayaan. Kaya nga, dito sa ating talakayan ngayon, it reminds us that gratitude is a powerful weapon. Kung magiging grateful tayo, ay makikita natin. Sabi nga, it reminds us that the great gratitude is a powerful weapon against discouragement. Minsan, di ba, mabilis tayong ma-discourage, And makikita natin na itong ating Panginoon Diyos, patuloy He is faithful. Sabi nga, God's faithfulness is often seen through the people He places in your lives.
makikita natin kung gaano ka-faithful ang Panginoon Diyos sa mga tao sa buhay natin. Maging yung mga taong yan man ay bad o good sa ating buhay, may mga lesson lagi ang Panginoon Diyos. Lagi natin tatandaan, maaaring kung minsan good sila, minsan bad sila, pero ang Diyos, hindi niya tayo iiwan, pababayaan. He give lesson to us. So, anong lesson sa buhay natin? Sa mga tao na lagi nating nakakasama. The lesson is una, gratitude is a worship. Ulitin ko po. First lesson natin at takeaway natin dito sa ating paksa ngayon. Gratitude is a worship. Kapag lagi nating inaalala ang Diyos sa mga taong dumaan sa buhay natin, it's a form of worship. Si Paul, makikita po natin dito na kahit nasa kulungan at maraming problema, anong ginagawa niya? Nagpapasalamat pa rin po siya sa Diyos. Bakit? Kasi nakikita po niya ang faithfulness ni God sa pamamagitan ng mga tao. Minsan ito yung hindi natin nakikita eh. Nami-miss natin eh. No? Kapag naaalala natin niya kapag naaalala niya ang mga taga-Philippi, no, automatic na nagpapasalamat siya sa Panginoon Diyos. Sa buhay natin parang ganun din. Ang daming pwede nating pasalamatan, pero mas inuuna natin mag-focus sa paninisi sa ibang tao, no? Sabi nga po, kapag grateful tayo sa mga tao, pinapakita natin ang karakter ng Panginoon Diyos. Okay, ulitin ko po. Kapag grateful tayo sa mga tao, pinapakita natin ang karakter ni God, no? Na siya ang source ng lahat ng magagandang bagay. No, ibig sabihin, nakita mo yung pangit yung ginawa niya pero hindi mo ginaya. Ibig sabihin, wow, you see good things to them. Sabi nga sa atin ng James 1 verse 17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Amen. So, ganun po siya. Lahat na nangyayaring mabuti ay sa Diyos. Kaya, ang tanong dyan, ano pupulutin mo? Pag ba yung tao masama ang ugali, pulutin mo na rin masama ang ugali? Ba, hindi ka pinansin? Hindi mo na rin ba siya papansinin? Kasi may mga taong ganyan minsan eh. Kahit na sabihin na sa mga kapasturan, no, may mga tao talaga na ang pagkakaugali, ay hindi talaga kaganda-ganda minsan. Pero hindi natin dapat sila tulakan. Ibigay natin yung ugali ng Lord, no? Sa buhay ng isang tao, no? Kahit sabihin natin kapwa mananampalataya mo minsan o sa ibang church, no? Minsan may mga dominant lalo na pagka kapwa mo pastor. I'm not saying na lahat gano'n, Meron po mga ganun tao. Pero hindi mo sila dapat patulan. Dahil ang karakter, kahit na hindi pastor, kahit na mga kasama mo, sinabi ko na kasi unahin ko na kasi minsan ang tingin natin sa pastor, perfecto eh. At baka tingnan natin, ba't may ganung pastor, ba't may mga ganung tila mo, akala mo ay parang hindi naman pastor yun. No? May mga ganon, pero hindi po natin kailangan patulan yung mga bagay na ganon. No? Sabi nga, bigyan natin kung ano yung karakter ng Panginoon Diyos. Sabi nga, siya ang source. Ang Diyos ang source ng bagay. Sa susunod, tuturo ko po yung dalawang klase ng calling pero mapapalayo ko kasi tayo kung bakit po makikita natin yung bagay na yun. At ikalawa, punta po tayo sa ikalawa, yung God's faithfulness. Sabi nga, God's faithfulness is seen through people. Makikita po natin yung kabutihan ng Diyos sa mga taong yan. Kaya nga, paano natin ito tinitingnan? Paano dapat natin ginagamit? Katulad ng Apostol Pablo, na in spite of his situation, grateful siya. Grateful siya kasi faithful yung God niya. Faithful yung God natin eh. Sabi nga, hindi random ang mga taong binibigay ng Lord sa buhay natin. Yung mga minsan yung mga nag-i-encourage, nagpe-pray, o nag-sacrifice para sa'yo. May mga ganon. Sila ang living proof ng pag-aalaga ng Panginoon Diyos. Ako po, masasabi ko po, lahat po ng kapatid ko sa Purpose Field Life, at mga nakakasama ko dito, maging nasa abroad, yan, sila Abby, sila, madami pa po, yan, kahit sila Kuya George, mga
kasama natin sa journey, no? Magkakalayo man sila Johan, sila Dr. C, Family Biray, no? Sila Bel, si Oche, marami at marami pang iba. No, hindi ko na mga too many to mention. Si Architect Arnel, yan, mga kasama natin, mga kasama ko sa ECMS na part of the journey ng buhay namin, ng pamilya namin. No? Especially ngayon na nandito kami sa Purpose Field Life. Ano? Makikita ko talaga na ang Diyos is very faithful. No? Kaya nga po dito, no, sila yung tinatawag nating living proof na nagpapaalala o nagpapaalala sa atin sa pag-aalaga ng Diyos sa buhay natin. Tulad ng mga taga-Philippi na sumuporta kay Paul, no? Sila ang reminder niya na active ang Diyos sa buhay niya. No? Kaya nga po, kapag namimiss natin ang mga kaibigan, no? O sabihin natin spiritual mentor, minsan mag-post tayo and pasalamatan natin ng Panginoon Diyos. Kami po mag-asama, limit po namin nagagawa yan, especially pag kami ay every morning, no, na pinasalamatan namin ng Panginoon. Kasi bago po kami umalis, no, we pray and also pinag-uusapan namin yung mga tao. Hindi to chismis, no, hindi, we thank God, no, sa mga taong dumaan sa buhay namin na nakita namin kung gaano kabuti ang Panginoon Diyos, no, sa amin, ano. Kasi through them, no, pinapaalala ni Lord, no, na He never leave us. Diba? Sabi nga sa atin sa Hebrews 13 verse 5. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan mo. Okay, so yun po. He will never leave us nor forsake us. No, minsan kasi, doon sa bahagi na yun, no, bagamat sinabi no, huwag kayong magmukhang pera. Minsan, ang source ng relationship ng isang tao, no, pag meron siyang pakinabang, hindi po dapat ganoon. No, lagi po nating isipin na ang Diyos ang higit sa lahat ng yan. Kaya doon sinabi, huwag kayong maging mukhang pera. Isa kasi ang tao, saka lang siya lalapit sa isang tao kung may pakinabang ang tao. Pero kung walang pakinabang, parang hindi mo kilala. No, hindi po magandang attitude yun, mga kapatid. Punta tayo sa ikatlo. Sabi nga, active remembrance and active faith, yan po yung kailangan. No? Sa nauna nating sinabi, doon sa Hebrews 13:5, although ang pinaka-highlights natin doon ay hindi tayo iwan pababayaan ng Panginoon, anuman at sino mang tao na nasa paligid natin, pasalamatan natin ng Diyos. Lalo na kung ito'y nakatutulong sa ating pananampalataya. Sabi ko, kahit hindi mabuti yung tao, hindi maganda yung ginagawa niya, matututo ka eh. Bakit po? Di ba? Kung yung taong yan, mali yung ginagawa, nakikita mo yung tama. Kaya napakabuti pa rin ng Diyos eh. No? Kaya nga, yung active remembrance, yan po ay active faith. Kapag inaalala natin yung kabutihan ng Diyos, mga taong ito na nating nakakasama, nagkakaroon po tayo ng active faith. No? Sabi nga ni Apostol Pablo, tuwing naalala ko kayo, sabi niya doon sa word, hindi passive yon. Sabi nga, intentional siyang nagpo-post, no, ibig sabihin, para alalahanin, no, ang mga blessing na dumarating sa kanya through others, sa mga taong yan. Kaya nga po, sa buhay natin, no, gumawa tayo ng gratitude list, no, ng mga taong ginamit ni Lord para pagpalain ka, no, o pagpalain tayo. Pagprayin natin sila. At i-message natin kung kakayanin po natin. Magpasalamat tayo. At pwede nating sabihin, thank you. God used you in my life. Pasalamatan natin ang mga taong ito. Ano ho? It give us and give to them encouragement. Kaya nga mga kapatid, mga practical step na dapat natin gawin. Lagi po tayo magpasalamat sa Diyos. Sa prayer time natin, isama natin ang mga taong patuloy na ginamit ng Lord sa journey mo. Maring ibang tao ay hindi mo na nakakasama, no? O hindi mo nakasama ngayon. Pero pasalamatan mo sila sa journey ito ng buhay mo. Ngayon, nandiyan ka sa katatayuan natin, o nandito tayo sa katatayuan natin, pasalamatan natin sa journey ng buhay natin. Minsan, mamimiss mo talaga sila, lalo na sa mga
gusto mo ikwento yung mga bagay na journey ng buhay mo, lalo na sa pananampalataya. Pero minsan, talagang, kinakailangan maghiwa-hiwalay minsan no? So, ikalawa, honor spiritual relationship. Lagi po nating huwag iwawala yan. Yung mga nagturo sa'yo, nakasama mo sa mga mission, no? Nag-pray sa'yo, no? Nag-invite sa'yo sa church, o nag-stay sa'yo sa season ng iyong pain, ng iyong mga bagay na yung pinagdadaanan mo noon, no? I-value natin. Let's value them. Huwag po natin silang kakalimutan. Lagi mo silang, sabi hindi naman lagi, no? Make time, no? O find time na ma-message mo sila. Minsan, sabihin natin sa kanila, naalala kita. Salamat sa iyo. God use you para magbago ang buhay ko. Encourage them. Na kung ikaw ngayon ay malakas sa Panginoon, maalay mo, baka sila mahina sa Panginoon. Encourage them na merong ginamit sila ng Diyos para magpatuloy ka. At ikatlo, testify God's goodness. Ikwento mo sa iba kung paano ka biniles ng Lord through others. Imbis na ipagchismisan ang buhay ng ibang tao, no? Ikwento mo your testimony sa mga taong ito kung paano ka biniles ng Diyos. Halimbawa, dati kang broken, no? Pero si God nagpadala ng maaring cell group leader na nagpakita ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, be thankful, testify God, no? And honor spiritual relationship. Yan po ang daily life natin. Kaya nga mga kapatid, sa aking pagtatapos, kapag nahihirapan tayong maging thankful, magbalik tanaw po tayo sa mga taong ginamit ni Lord para suportahan tayo. Every moment of them is a chance to worship God. Maaari natin sabihin, Lord, salamat po sa mga walking blessings na ibinigay mo. Yung mga taong yan, tawag natin dyan, mga walking blessings. Tulungan mo akong maging grateful at maging blessing din sa iba. Kapatid, dyan po magtatapos. At ngayon naman, tayo po ay dadako sa Wenny's Reflection. God's morning mga kapatid. Ito pong napag-aralan natin ito ay napakaganda sapagkat maraming tao po talaga na dapat nating pasalamatan sa buhay natin. Ito po sa ating napag-aralan nito, isa po dito ang pahalagahan ng kaibigan. Ang kaibigan po na mga magpasalamat sa mga taong sumusuporta at nagmamahal sa iyo. Lahat po ng tao na dumaan sa buhay natin, dapat nating pasalamatan. Sabi nga kanina, kahit hindi maganda yung ginawa ng taong yun sa buhay natin, kailangan nating ipagpasalamat sa Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng taong yun, tayo ay natuto. Tayo ay nalaman natin ang tama at mali. At lahat po ng dumaan sa buhay natin, maganda man o hindi, inalaw po yun ng Panginoon. May purpose po ang Panginoon, kaya sila dumaan sa buhay natin. At yung mga taong yon na hindi maganda ang ginawa sa atin, ay yun po yung nagiging kalakasan din natin. Doon natin nalalaman yung tama at mali, at doon po nakikita natin yung purpose natin, na hindi natin dapat patulan or hindi natin dapat gumaya sa mga taong yun, bagkos mas lalo natin i-enhance yung sarili natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. At minsan nga po, kagayang sabi kanina, na minsan naaalala namin sila, yung mga taong dumaan sa buhay namin,
lagi din po namin na pag-uusapan. Pinagpapasalamat po talaga namin sa Panginoon sapagkat yung mga taong yun ang nakapagpatibay sa amin. Yung mga taong yun po ang naging instrument ng Panginoon upang mas lalo kaming lumago. Kung hindi man namin sila kasama sa ngayon, pero at least lumago kami sa Panginoon at kung ano man yung mga hindi namin pagkakaunawaan, pinilit po talaga namin na sila'y kausapin, sila ay bigyan ng oras para magkausap at humingi ng tawad sa kanila. Kung hindi man po bukal sa loob nila ang pagpapatawad sa amin at paghingi ng tawad sa amin, ay wala na po kami doon. At least kami po ay tayo ay nakahingi na ng tawad sa mga taong nakasakit sa atin. Kahit walang kasalanan. Kahit daw walang kasalanan. So, yun po, ang importante po, wala po tayong dala-dala sa ating puso, sa ating loob na kapag nakita natin yung taong yun ay yung mood natin naiiba. Hindi maganda yung mood natin, iwasan po natin yung mga bagay na yun. Ibig sabihin, kapag po naisip ninyo or naalala nyo yung taong yun, nagbago yung mood mo, nagalit ka, ibig sabihin, wala pa pong pagpapatawad sa puso mo. Pero kapag ka naalala mo yung taong yun at hindi na bago yung mood mo, mas lalo ka nagpasalamat sa Panginoon, ibig sabihin, wala ka nang hinanakit sa taong yun, nakapagpatawad ka na rin. So, yun po, yung dapat din po natin ipagpasalamat yung mga bagay na yon. Tapos, ipanalangin din natin sila sapagkat kailangan din nila ng panalangin. Kahit po galit sila sa atin or mahinanakit sila sa atin, kailangan po nila ng panalangin upang yung puso nila ay hipuin ng Panginoon at makalaya sila sa kanilang kabigatan. Mahirap kaya yung may samaan ng loob na kapag ka nakikita mo, makakasalubong mo, halimbawa sa mall, iiwas sapagkat nababago yung mood mo, na galit ka pa rin sa taong yun, lumiliit po ang mundo nila. Kaya kailangan po nating patuloy na ipagpanalangin sila sapagkat sa pamamagitan ng panalangin, hihipuin po ng Panginoon ang puso nila. Tapos manalig at patuloy na gumabay sa Diyos, sama-samang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Yung po mga natututunan natin dito sa ating mga napag-aaralan, kailangan po nating i-share sa ating kapwa sapagkat meron din po mga nakikinig dito sa atin na may mga ganong pinagdadaanan sapagkat lahat naman po ay dumadaan sa ganong sitwasyon. Hindi naman po tayo pare-parehong nilalang ng Panginoon na magkakapareho ng ugali, magkakaiba po tayo. Bawat isa po sa atin, unique ang pagkakagawa, wala pong katulad, wala pong imitation na ginagawa ang ating Panginoon. Tayo po ay individual, unique, magkakaiba. Kaya nagkakaroon tayo ng conflict sa isa't isa. Kaya kailangan po natin ipanalangin ng bawat isa. Sa pamamagitan po ng panalangin, tayo ay nayu-unite, tayo ay nagkakaroon ng pagkakaintindihan, pagkakaunawaan sa isa't isa. So, yun lamang po. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat. So, yan po. At tayo na po idadako sa ating mga partners online. At ito po ay again, ako po ay nakabase lang dito minsan. Kaya patawarin niyo ako minsan kung hindi ko kayo nababanggit, ha. At nakabase lang ako dito sa comment section. Baka ako minsan nawawalan ng signal kayo at nawawala kayo dito. Minsan hindi ko nababati. Pero binabati ko na ho ang lahat. No? Kahit yung mga tulog pa. Makikinig. Again, tayo po pinangunahan kanina ni Pastora Fe. Yan, kasama natin at batiin natin ang Andal at Tilyaga family. Yan, at sinugundahan tayo na nandito sa aking comment section. Siyempre, ito, sharer din natin ito, si Ate Cindy Mercado. At, yan, kasama rin natin, siyempre, si from United States, no? Sa Washington, no? Kasama natin si Nurse Abby. Yan. Lagi rin natin kasama yan. At kasama rin natin siyempre, ang aking nanay,
no? Gitgano Mercado Corazon, yan. At syempre kasama rin po natin si Nay Winnie, yan. Mula dyan sa Villa Escudero, batiin natin ang Patual, Bumbani, Malasmas, yan. Family. At yan. Siyempre kasama rin natin ang Kuya Chris Artillaga. Yan, kasama natin at Ate Marta, Ate Gori dyan sa lugar ng Bulakin Chow, dyan sa church natin yan. Okay, God's morning sa ating lahat. Ito sabi nga ni Kuya Chris, pa-pray po ng aking hapo. Hinahapo si Kuya Chris, no? Sige po, pa-pray po tayo. Okay, mamaya. Yan. Yan, dito. Ayan. At kasama rin po natin, siyempre, si Sister Maria Bunalos, no? Ayan, lagi rin natin kasama yan dyan sa Dubai. Yan, kasama po natin. At kalakasan ni Ate Gori Bunalos. Ano kaya nangyari kay Ate Gori, no? Okay, muli kasama rin natin dito, my friend, no? He's Chinese American, Michael Lu, yeah, from California. Yan. At God's morning to you, my friend. Yan, kasama rin natin, syempre, ang Azucena, Tanyo family, si Ate Carmeline Azucena, syempre. Kasama dyan si Julene, si Paula, at si Tyrone. Syempre, ang aking best friend, si Brother Arthur, no? Yan, magbat nasa barko pa po yun. No? Pero nakikinig din po yun daily. No? At regards dyan sa lahat ng kasama mo sa iyong sinasakyang barko ngayon. No? At purihin ng Diyos. No? At, okay. Yan. Sino pa? Kalakasan ni Nailina Silang. Yes, of course. Yan, pag-pray natin po yan. Pag-iingat, no, sa mga apo. Yan, kasama rin po natin ang mula po sa samahan ng mananahi dyan sa pagsanghan, no. Matagal ko na rin po kaibigan ito since 2016 pa yata. 24, no, so mga 2014, 2013, mga 2015, ganyan. No, ang chairman ng Samahan ng Mananahi, ito po si Tita Vicky Tejido. Yan, isang mapagpalang umaga po dyan sa Pagsanghan Laguna. Yan, at sa ating mga kasamang mananahi dyan. Okay, at syempre kasama rin po natin si Kuya Victor sa Victor Dalangin dyan sa Villa Escudero. And that's all, mga kapatid. At isang kagalakan. Muli tayo ay nagsasama-sama at patuloy na nagpupuri at patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Sa ating napag-aralan ngayon, muli ito po ay nagbigay sa atin ng paalala kung ano ang dapat nating gawin sa mga bagay na ating kinaharap sa pang-araw-araw. Muli mga kapatid, sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, at sa umagang ito, Panginoon, Ikaw po ang Diyos na aming pinupuri. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos ng may lalang sa lahat ng bagay na narito sa lupa. At sa aming buhay na iyong pinagkaloob, sa iyong paglikha, sa aming buhay, Lord, Ikaw po, Panginoon, ang nagpapaalala na kami ay nilalang mo upang sambahin ka, at higit doon, upang pasalamatan ka. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa buhay namin. Ano man ang circumstances na aming kinaharap, nagpapatunay na Ikaw ang Diyos na siyang matapat at patuloy na nagkakaloob ng kalakasan at nagbibigay ng purpose at layunin sa lahat ng ito. Walang bagay na hindi dumaraan sa aming buhay na wala kang purpose, Panginoon. Kaya, Panginoon, turuan mo kami. Panginoon, patuloy mo kaming turuan, Panginoon,
na maging sensitive, maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na aming nararanasan. Turuan mo kami, Panginoon, na makita ang iyong kabutihan sa lahat ng nangyayari sa amin ngayon, Panginoon. Patuloy namin idinadalangin ang bawat isa na patuloy mong palakasin, pagpalain, O Lord, sa bawat isa na narito ngayon at mga makikinig pa lamang. Lord, ang pagpapala ay ikaw. Patuloy na idinadalangin namin sa lahat na may sakit, O Lord, na ikaw ang kagalingan, especially, Lord, ngayon sa aking kapatid na si Kuya Chris, O Lord. Patuloy na dinadalangin namin, Panginoon, ang lahat na may karamdaman na nakikinig ngayon, Panginoon, ikaw ang Diyos na ng kagalingan, Panginoon. At sa aming mga kapatid na nag-struggle, O Lord, financially, especially, Lord, mga kapatid namin na naapektuhan ng mga pangyayari ngayon ng mundong ito. Sa mga baha, sa mga lindol, O Lord, o mga pangyayari, O Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, kanlungin mo sila, O Lord, at bigyan mo sila ng comfort sa panahon na sila ay nahihirapan, Panginoon, sa hamon ng buhay nito. At ganoon din, Panginoon, dinadalangin din namin ang aming kapatid na si Nanay Lina at ang kanyang mga anak, mga kamag-anak, O Lord, na ngayon po ay nahapis, Panginoon, dahil sa pagkawala ni Tatay Felix. Lord, bigyan mo po sila ng comfort, kalakasan, O Lord. Na sa battle na ito, O Lord, ay magbigay, Panginoon, ng paalala na napakabuti mo, Diyos, ng aming Diyos, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. At patuloy din namin dinadalangin ang lahat, O Lord, ng pagpapala sa bawat nakikinig, O Lord. Ang dalangin po namin ay salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong gagawin. At sa umagang ito, pangunahan mo po kami, O Lord. At ikaw magsilbi namin, Panginoong kalakasan sa lahat. At ikaw ang Diyos na patuloy na magtatagumpay sa aming buhay. Kaya nga, Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri at pasasalamat. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, Sa iyong mga kamay, nais kong magtiwala. Ang buhay ko'y iyong plano. O Diyos, magpapakumbaba ako sa iyong harapan. Lord, ang lakas ko'y sa iyo lang nagaling. Kahit ako'y mahina, ikaw ay matatag. Sa bawat hakbang, iyong gabay ang kailangan. Anong gagawin ko, Lord?